na ngayon, mga kababayan ko. Nako, grabe, oh. Eto, laganap na ngayon ito, ha. Laganap na yung matagal na nating sinasabi na hindi na paghahandaan ng kampo ni Sara Duterte. Ayan, oh, mga kababayan ko, sabi sa pahayag ng bayan, litisip panaguting ngayong 2026. Nako! So mga kababayan, ito na ba ang pagtatapos ng karera sa politika ng isang luka-luka na nabudol tayo? Oo. At patuloy na nambobodol ng mga uto-uto at mga mangmang na mga Pilipino. Ha? Yan, oh, yung mukhang baklang boksingero. Mga kababayan ko, ha? Oo, wala ho akong ibang tinutukoy kung hindi itong mukhang baklang boksingero na naging vice-presidente nyo. Ibang klase. Ano? Pero eto mga kababayan, malupit ito, ha? O, eto na! Pasok! Bagong impeachment complaint ang nagbabadya. Ito. Maganda ito, ha? Pakinggan ninyo, ha? Oo. Bagong taon, bagong impeachment complaint ang nakaamba para isampal sa mukhang boksingerong muka ni Sara Duterte. Nako, Diyos ko po. Ito na, isampal na natin sa mukhang baklang boksingero ni Sara Duterte. Aso! Bagong taon, bagong impeachment complaint ang nagbabadya laban kay VP Sara. At ang laman ng reklamo, posible umanong mas malawak pa. Nako! Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patay! Handa na kabayang block na muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matapos na ang one-year bar rule sa February 5. Nako po! At dahil isang taon na nakalipas simula na ma-impeach ang bise, maaari raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Nako po! Yari! Eto na, magkakaalaman na mga kababayan ko kung sino ang sinungaling sa kanilang dalawa. Ngayon ang tanong ko, dito daw gagamitin daw yung pong kanyang affidavit. Sa amin, sa Ilocano, affidavit nga eh. Yung kanyang affidavit. Mga kababayan ko, netong nagngangalang Ramil Madriaga na patuloy na ginagawa na itanggi naman netong si Sara na mukhang baklang boksingero. Ngayon, mga kababayan ko, pakinggan yung mabuti. Di ba? Tama ba, Marian Tomas, sa atin, sa mga Ilocano? Affidavit! Ngayon, oy, Christopher, Oo, Christopher Alcoeno. Oo, thank you naman po, eto na, mga kababayan ko. Ito ba yung sinasabi na palalawagin, at may mga karagdagan pa? Dahil nga po dito, kaya Ramil Madriaga, sa mga isiniwalat na di umano'y itong si Sara na mukhang baklang boksingero, Boss Mike, ang dami mo naiisip talaga. Andali, ito na. Isiniwalat patungkol dito kay Sara Duterte na mukhang baklang boksingero, na di umano ay nakakakuha at nagbebenepisyo si Sara Duterte na mukhang baklang boksingero sa pamamagitan ng pera ng pogo at pera galing sa droga. Diba mga kababayan ko, ilang beses na ba yan na umalingas-ngas, umangalingasaw, sumabog, at mukha na ngang atomic bomb. Ito nga pong mga lumalabas na mga ini-expose ng kung sino-sino na itong pamilyang Duterte, lalong-lalo na itong si Sara Duterte na mukhang baklang boksingero. Pati
ko, natatawa ako sa sarili ko. Di ba? Mga kababayan ko, ay galing. Oo, nakikinabang si Sara Duterte sa pera na galing sa Pogo at sa illegal na droga. Yun. Ngayon, eto ang matindi, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, di ba? Hindi ba kayo nagtataka na biglang tumahimik ang lahat ng mga senador na may issue? Tulad ni Chis Escudero, tulad ni Panucha, tulad ni si Amy, palibasa kapatid no? Kaya sige lang na sige, no? Pero mga kababayan ko, wala naman pumapansin kay Amy. Kahit naman sa DDS pinaghihinala ang Trojan horse di ba? Dito naman sa loyalista nadismaya ang mga loyalista kay mahabang baba. Ngayon, mga kababayan ko, hindi kaya ito na talaga ang katapusan ng karera ni Sara Duterte? Kaya nga ba mga kababayan ko, itong si Sara Duterte na mukhang baklang boksingero, mga kababayan, mukhang matutuldukan na talaga. Etong ilang, next month! Ba? Mukhang Happy New Year, Boss Mike. Sorry, kuripot ako. Naku, ikaw naman, no? Okay na yan, no? Kung mag-member lang kayo, masaya na ako. Tulad ni Christopher Eralqueno, Okay na yan. Thank you sa inyong dalawa, ha? Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Sino ngayon na magiging kakampi pa ni Sara? Question lang ho, mga kababayan ko. Sino ngayon ang magiging kakampi pang natitira na maaaring magtanggol? Ha? Katulad ng ginawa ni Marcoleta, katulad ng ginawa nila Cayetano, at ng iba pa, di ba? Para hindi matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte na mukhang baklang boksingero. Di ba? Yun, mga kababayan ko. So, paano na? Kaya nga, mga kababayan, na sinasabi ko rito, ito'y politika. Ang politika, alam nyo naman, marumi talaga. Marumi! Kahit saang bansa kayo pumunta, ang politika talaga, ibang klase, no? Mga kababayan ko. Meron siguro, hindi ko nila lahat na marumi. Pero hindi ko rin pinabawasan. Kasi mga kababayan, tignan nyo ang Malaysia. Yung kanilang yung kanilang pinuno, leader, ay napatunayan na nangurakot, kinulong nila. Tignan nyo dyan sa Libya. At kung saan-saan pang bansa, mga kababayan ko, na hindi nagkakasundo-sundo sa pamamagitan ng pagnanais ng karamihan ng mga politikong mga hayop na yan, gustong-gusto lang nila, mga kababayan, na makipagdulo, makipag-agawan sa mga upuan ng pagiging mayor, kahit sa pinakamababang pagiging kapitan. Gusto lang ho ng mga yan, magnakaw yung mga hayop na yan, lalong-lalo na yung mga congressman. Abay, tignan nyo mga kababayan, meron na namang issue na merong mga binibigay na mga milyon-milyon na wala naman silang ginagawa kundi magbabakasyon lang. Bang klase, no? Bang klase, mamaya talakayin natin yan. Pero dito muna tayo. So ngayon, ang tanong ng karamihan, paano na si Sara? Wala na siyang kakampi. Malabo rin sa Kongreso. Kasi halos karamihan ng sa Kongreso, tandaan ninyo, alagad pa rin ng ninong nyo. Diba? Oo. Pero mga kababayan ko, eto na nga, para masisigurado daw ng Kongreso na maipasa yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte, kailangan mayupo si Ninong Martin nyo.
kung yun yung huling magandang gagawin na ni Martin, why not coconut? Oh, 'di ba? Peanut. 'Di ba? Pero mga kababayan ko, tandaan ninyo na kung ang mangyayari lang ay uupo, babalik at ibabalik uli. Ito pong mga nangyari na tulad ng panahon ng kanilang pangungulimbat at pagnanakaw nila Saldico at iba pa ng mga kongresista, wala ring kwenta. Wala rin kwenta, mababahiran lang na mababahiran ng kadumihan. Oo, itong gobyerno ni Pangulo. Alam mo, sa akin wala naman silbi kahit sino pa. Kahit hindi naman si Martin eh. Wala naman problema. Bakit? Si Martin lang ba ang may kakayanan? Si Martin lang ba? Pwede naman si Albi Benitez. Di ba? Pwede naman yun si Albi ang pumalit. Oh, unang-una, kamukha ni Manong Bongbong, para nga silang magkapatid. Di ba? Di ba? Oo, saan kayo? Siya mukhang kapatid o pinsan? Doon na, baka sakali pa na etong tila ba kapatid ni Manong Bongbong na si Albi Benitez, mas magmamalasakit kaysa sa kapatid na mahaba-baba. Diba? Oo, kininayo. Oo, thank you naman na imbag na tawon. Nako, may paputok na malakas si Pebbles. Oo, meron. Alam nyo naman yun eh. Kaya nga natin na sinikap na makabalik. Yan si Pebbles, dahil sa kanyang mga nalalaman. Oo, hindi natin pababalakin yan nang walang silbi, walang kwenta, tandaan nyo yan. Di ba? Si Janet Garin Betco, boss, nakaw! Nakuha nyo? Eto na. Umano'y dating bagman ni VP Sara. Nako! Handa tayong mag-endorse at maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong So, ibig sabihin, kung dati, siksik, liglig na yung pong reklamo labang kay Sara Duterte na mukhang boksingerong bakla, ay paaawpawin palalo, mga kababayan. Paaapawin palalo.